Wala na raw deadline si Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Kasabay nito, pinabubuwag na niya ang anti-illegal drugs group ng PNP. Nakatutok si Joseph Moro. Linggo ng gabi, nagpatawag ng press conference ang Pangulo na hindi niya laging ginagawa pagkatapos ito ng Joint Command Conference niya sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police o PNP. Yun pala, iaanunsyo niya ang hindi pagtanggap sa gustong pagre-resign ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa. I don't want to add more embarrassment to the country. You have committed nothing. Iba yung iskandalo kung ikaw. Ang pinagbalingan niya ng galit si Superintendent Rafael Dumlao na base raw sa mga investigador ay mastermind ng pagpatay sa Koreano si Ji Ik-ju. Nung una pinatungan pa niya sa ulo si Dumlao ng 5 milyong piso dahil napabalitang tumakas sa Camp Crame kung saan siya nasa restrictive custody. Pero Dumlao, kapag hindi ka lumabas, patungan kita ng 5 million. I'm giving you exactly 24 hours. If you bring him dead, the better. I do not have to ask questions more. Pero sa gitna ng pagsasalita ng Pangulo, lumapit si Bato at ibinulong sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, tumalik na pala ito sa krame. Sabi ni Bato, handa raw si Dumlao na ibulgar ang lahat pero hindi muna ito pinedetali ng Pangulo sa media. Aminado si General Bato na naapektuhan ng pagpatay sa Koreano si Ji Ik-ju ang kredibilidad ng Oplan Tokhang. Pero maging si Pangulong Duterte ang sabi may epekto rin daw ito sa kanya. Kaya pinag-utos niya ang paglilinis ng hanay ng PNP. Kaya ang utos ng Pangulo, buwagin ang lahat ng anti-drug units at ang anti-illegal drugs group ng PNP. Papalitan daw ito ng Narcotics Command na nakakabit sa PIDEA. Galit ako, ibig sabihin. Kasi pati ako napahiya. Humingi rin ng Pangulo ng mga listahan ng mga pulis na na-reinstate at titingnan ng mga record nila at ipapatapon sa basilan at hulo ang mga scalawag. Sabihin niyo, surrender ako, sir. I demand speedy trial. Pag sa next month, speedy trial, Your Honor. I want, i-corrupt rin yung judge. O sige. Dalawang hearing, walang complainant, ang fiscal tutula. Magpagalit-galit ang judge, dismiss the case. Hindi na may refile yan. Yan ang gawin ninyo. Tapos balik kay servisos. Pinapahanding din ng Pangulo kay National Bureau of Investigation Director Dante Geran ang asas umano ng NBI na sangkot din sa kidnapping kay G. Pinatungan sila ng Pangulo ng tig-1 milyong piso. Sabi pa ng Pangulo kay Geran, kaya mo bang pumatay ng ahente mo pag nagkasala? Ang sinagot mo sa akin, yes, sir. So, nangungulikta na ako sa guarantee mo. If you don't get it, it's gonna be your neck. Sabi naman ng Pangulo, baliwala na raw ang March na deadline niya para puksain ang droga sa Pilipinas. Ipinangako noon ng Pangulo na sosolusyonan niya ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan na in-extend niya sa Marso. When I was making humbug, said, stop drugs, ang paradigm ko was limited to Davao City. Little did I know, when I became president and had access already to all information available, and to my horror, and the Filipinos saw it and everybody, including the human rights, thousands, hundreds of thousands Filipinos, surrendering every day. Mga kapuso, ang isa pa hong malaking balita ngayong araw na ito ay tigil muna ang mga operasyon kontra droga ng pulisya. Dahil yan sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju sa loob pa umano mismo ng Kampong Crame. Pagtutuunan raw muna ng pansin ng Philippine National Police ang pagsukpo sa mga anay sa kanilang hanay. Yan ang tinutukan ni Chino Gasto. Mula ngayong araw, wala munang Oplan Tokhang, by bust o raid na gagawin ang sinumang pulis. Hindi malinaw kung hanggang kailan ang suspensyon. Pero binuwag na rin ang AIDG o Anti-Illegal Drugs Group ng PNP at lahat ng unit nito sa buong bansa. Lahat ng drug operations at kampanya laban sa droga, ang PIDEA muna ang hahawak. Mula daw ito sa pagkakasangkot ng 4 na pulis na mula sa Anti-Illegal Drugs Group o AIDG sa pagkidnap at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju sa pangunguna
di umano ni Superintendent Rafael Dumlao, SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas at isang alias pulis. Yes, we must admit, because crime is happening within our ranks. I must admit that. Really, there is. Otherwise, kung walang breakdown, talagang tightly knit very tight yung ating discipline, walang mangyayaring ganun. Hindi pa tiyak kung saan maa-assign ang higit 300 na tauhan ng AIDG. Pero ang ilan sa kanila, masama ang loob. Pinakamasama na marahil ang loob ng hepe ng AIDG na si Senior Superintendent Albert Ferro. Kay SPO3 Santa Isabel, napakasama mong tao, dinamay mo yung mga matitinong pulis. Kay Police Superintendent Rafael Dumlao, ilabas mo yung katotohanan para malaman ng taong bayan kung bakit may ganong klaseng krimen. Nakausap na raw ni Ferro ang mga tauhan niya. Pinulong ko sila at sinabi ko, unang-una, magpapasalamat ako sa kanila dahil sa maiksing panahon ay pagdalan. Sa pinakahuling report ng Double Barrel Alpha, mula July 1 hanggang ngayong araw, may mahigit 2,500 ang drug personalities na namatay at 38 pulis at sundalo ang nagbuwis ng buhay. Sa ngayon, tutok muna daw ang pamunuan ng PNP sa paglilinis sa mga iskalawag sa kanilang hanay. Magiging mahigpit daw ang PNP at walang sisinuhin. Yung mga iskalawag na yan, kakanta sa akin ng, "Please forgive me. I don't know what I do. Please forgive me." After that, kakanta sila ng, "Please release me, let me go." Yun na dapat, resign na sila. Sa ibang balita ay pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilinis sa hanay ng pulisya. Ito ay matapos masangkot ang ilang mga pulis sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Nanindigan naman ang Pangulo sa pagkakaloob ng hustisya sa pamilya nito. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na linisin ang hanay ng pulisya. Sa press conference sa Malacanang, mahigpit ang babala ng Pangulo sa mga pulis na sangkot sa mga iligal na gawain. I expect them to fight crime, including policemen who are into crime. Kalaban natin lahat na, they are really public enemies. So what's the problem? All you have to do is work. Trabaho lang. But we cannot altogether erase this kind of... Marami namang itong hinos tapos yung mga morbid na nagawa. But ang problema dito, foreigner kasi. Nakita mo naman kapon, every day magmamuldos TV. May pinatay na babae, tinapon doon, wala pang ulo, hanggang nahanapan nilang ulo. So these are as really serious as that what happened to the Koreans. But itong sa Koreano has had international implications. Pero nothing is new to me because every day you read in the newspaper, ang uso ngayon pinuputulan ng ulo, that's the vogue, that's the fad. Nagpalabas ng kautusan ng Pangulo matapos ituro si Police Superintendent Rafael Dumlao bilang mastermind umano sa kidnap for ransom at pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik Ju. Dismayado ang Pangulo sa pangyayari dahil sa siniraan niya ni Dumlao ang PNP at mga kasama pa nitong pulis kabilang si SPO3 Ricky Santa Isabel. Gate ng Pangulo, hindi na dapat maulit ang ganitong insidente. Ngayon yung Dumlao na yun kept insisting that he was all alone, not connected, but he was. And the investigators are telling me that siya talaga yun, masterminded. Sila lahat, it's conspiracy actually. So maybe equal criminal responsibility. Sinabi naman ni PNP Chief de la Rosa na nagpahayag ng handaan si Dumlao na sabihin ng lahat ng kanyang nalalaman at tukuyin ang iba pang mga sangkot sa anomalya. He called up Colonel Dumlao, the one investigating the case, Colonel Glenn Dumlao of AKG, that he is willing to tell all. At true enough, pagdating ko kanina, nandun na siya, dala-dala ng HSS, at sinabi niya sa akin lahat.
yung buong picture ng krimen na yun. Kung sino kasama niya, bakit naging target yung Koreano, at kung ano ang motive. Nanindigan naman ng Pangulo na ipagkakaloob ang naturang hustisya sa pamilya ng biktima. Nagsagawa ng courtesy call sa Pangulo ang byuda nito na si Choi Kyung-jin kasama si South Korean Ambassador to the Philippines, Im Jae-chin. Nauna nang humingi ng paumanhin si Pangulong Duterte sa Korean government at sa mga mamamayan nito sa insidente.